It's Mike Des. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis. Pag-uusapan natin, ito po, nung sinimulan ko po to, hindi pa po tapos yung paglalantad ni Katunying. No? Naglabas po ng resibo si Katunying na totoong may insertion at or amyenda itong si Risa Ontiveros dito po sa 2025 national budget. Totoo po yung binunyag ng mga kumbatsero sa 2x2 kahapon, no? Na sinagot naman niya ni Risa Ontiveros na gustong palabasin na fake news. Pero alam niyo po, panay-panlilin lang po tong babae na to. Hihimayin po natin yung wordings niya. Kung maglabas man ng resibo, sasabihin, hindi ko naman sinabing wala akong amyenda eh. Yan po talaga. Talagang panlilin lang yung babae na yan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Wordings po niya, binalikan ko po kung paano niya isinulat eh. Alam mo yun, yung manlin lang, yung gusto pong manlin lang, ganyan po ang ugali. Tuloy rin po ang sagutan nito ni Lacson at saka ni Kiko Barsagan, no? Paalala ko lang po kay Ping Lacson. Kayo po ay isang Senate pro tempore o Senate pro tempore. Kayo po ang pangalawa sa pinakamataas na tungkulin sa Senado. Pero kung patulan po ninyo yung isang bagitong congressman, gusto nyong durugin yung pagkatao, no? Ang tindi ng level ni Lacson, no? Lagi niya pong sinasabi na may mga maiingay sa Senado. Ayan nga po, si Marcoleta ang pinatutungkulan niya. Pero si Marcoleta po, hindi po nagsasalita. Siyempre may program siya. Pero ibig sabihin, si Marcoleta po, yung sinasabi niya sa labas ng Senado, kaya niyang sabihin sa harapan mo. Unlike sa'yo, yung sinasabi mo, hindi mo naman masabi sa harap ni Marcoleta. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin mga kapatid, no? Unahin na po natin tong yung kay Pampilo Ping Lacson at saka ito pong beef niya with Kiko Barsaga. Alam niyo po, tama yun no? Tama yun narinig nyo na sinasabi ko. Alam mo, may sinabi yan si Lacson na yung maingay daw ay, naku, hindi ko, pagpatawad nyo po ulit kung ako po ay mamboboso sa ating, yung sinabi ulit, hindi ko matandaan eh. Kaya kailangan eksakto eh. Ito po yung sinasabi ni Lacson tungkol po dyan sa pagiging maingay sa Senado. Pasensya na po kayo, lagi ko pong uulit-ulitin to. At lagi ko pong hahanapin ang ating kodigo. Asan ka na ba? Kodigo ni... Yun lang, gustong-gusto ko lang ulitin yun eh. At ibalik sa kanya. Yan. Aba, wala Nawala na yata Hindi na yan. Masyado ng ano yan. Ito po. There is a saying, the loudest one in the room is the weakest. Yun pala yun. The loudest one in the room is the weakest. He is overly
overly vocal, boastful, or aggressive so he can create an image of his strength through noise. It is best to ignore and make him stand on empty platform. Okay, at least po si Marcoleta, nasasabi niya po yung gusto niya sabihin sa room, sa may Senado. At tsaka, tignan nyo nga po lately kung sino po yung mga kalaban nyo. Kalaban nyo po si Marcoleta. Kalaban nyo po si Amy Marcos. Ngayon, kalaban nyo naman si Kiko Barsaga. Sino po talaga yung tunay na palaaway? Sino po talaga yung tunay na nagkikreate lang ng ingay? Kayo po ba o si Marcoleta? Nagtatanong lang, Senator Ping Lacson. Sa totoo po, kayo po pinakamaingay. Di ba? Sa ilang araw po na lumipas, kada araw meron kayong kaaway. Unique po kayo. Tapos ang lakas pa ninyong magbintang na sila yung mga magugulo. Sila yung mga iingay. Kung may pinakamaingay pong senador ngayon, kayo po yun. Hindi kayo maingay na salita ng salita kasi ang gusto nyo, nagpo-post, nangangantsaw, nagpapa-interview kayo para kantsawan yung mga hindi nyo kayang banata ng harapan. No? Ngayon po, ang kalaban nyo na po, okay lang si Marcoleta kasi may pagtatalunan kayo dahil dating Blue Ribbon Committee, feeling ninyo nang aagaw ng eksena, okay lang, di ba? Kaya binabanatan nyo kasi kayo ngayon yung Blue Ribbon Committee. Okay lang din siguro na kabanatan ninyo si Amy Marcos kahit na kasi ang binabanatan yung pagtatrabaho mo sa Blue Ribbon Committee. Pero yung banatan mo na si Kiko Barsaga, talagang gulo na talaga yung habol nito ni Ping Lacson. Lahat na lang eh. Okay, ano po latest sa kanila ni Kiko Barsaga? Yung huli pong sinabi ni Ping Lacson para masundan lang po natin, galit na galit kasi siya dito po sa picture na nilabas ni, ano kasi sila alam niyo po yung mga taong ganyan, yung mahihilig po sa projection, di ba? Ang tagal nilang project, nakakapag-project na sila'y napakagagaling na senador. Ngayon lang po may senador na naglantad sa kanilang lahat kung gaano lang ang husay nila bilang senador, no? Yan yung problema natin dito sa mga matatandang senador na to. Ang tagal nilang inalagaan, ang tagal nila nakakapag-project na isa sila sa pinakamahusay na senador. 'Di ba? Tapos biglang dumating si Marcoleta, nalantad yung kanilang kababawan, nalantad yung kahinaan nila. Okay. Ano po yung ibig natin sabihin? Sabi niya po kay Barsaga, no? Mayroong demonyo, malademonyong mag-isip na kumukontrol dito kay Kiko Barsaga. Hindi mo ba naisip na kaya ni Kiko Barsaga yung mga sinasabi niya? O yan po, no? Dahil imposible daw na nakuha ni Barsaga yung picture na yan na walang nagbibigay sa kanya. Okay, sinagot na po yan ngayon ni Kiko Barsaga. Ang ganda po ng resback ni Kiko Barsaga sa kanya. Ito po, kino-question natin, sino kaya? Sino ang nagbigay ng picture? Opo, may nagbigay po ng picture kay Kiko Barsaga. Picture ni Pampilo Lacson at nitong mga Diskaya. O, katulad po yan ni ng kaso ni, mamaya na. Dito na lang muna tayo. Okay, ano muna yung sagot ni Kiko Barsaga? Dito po. Ito basahin ko ulit itong sinasabi ni Ping Lacson. Ramdam ko ang ating kaibigan na si Mayor Jenny Barsaga bilang mayor ng Dasmariñas City. Abala na sa paglilingkod sa kanya nasasakupan. Ang huling bagay na kailangan niya ay kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. Alam po ninyo, itong sinasabing kalagayan ng anak, no? Yan po yung mental health issue di umano na meron si Barsaga. Okay. Wala naman silang patunay, no? Mukhang parang lagi nilang sinasabi,
Hindi naman sila mga doktor na may mental issue. Okay. Ito po ang sagot dyan ni Kiko Barsaga. Wala ka bang salamin sa bahay? Di mo ba alam na ginagamit ka lang ni Romualdez at Marcos? O baka alam mo pero mas importante sa iyo ang pera kaysa sa dignidad. Aray, ang sakit naman ng buwelta. Ang sinasabi ni Ping Lacson, ginagamit si Kiko Barsaga, ginagamit lang dahil sa mental issue. Binueltahan siya, wala ka raw bang salamin, Senator Ping Lacson? Hindi mo ba alam na ginagamit ka lang ni Romualdez at Marcos? Aragoy, pinagsabihan ng bata, ang tsakit-tsakit. Diba? Ang sakit mapagsabihan ng katotohanan, Senator Ping Lacson, no? Oh, binueltahan ka. Sino ang tunay na ginagamit? Sa tingin mo, may nanggagamit kay Kiko? Ako po, honestly, tingin ko lahat yan kay Kiko eh. Kasi kada oras, hindi lang kada oras eh. Kada minuto, kayang mag-post ni Kiko Barsaga. Ganyan po ang mga kabataan ngayon. Hindi po kinakailangang may manggamit sa kanila. Kaya nilang mag-post. Kita nyo, kada bumabanat kay Kiko, binanatan siya ni Garin. May post siya, laban kay Garin agad. Kahit sino pong bumanat kay Kiko, may buwelta agad siya. Ganyan po ang mga kabataan, Gen Z na tinatawag ngayon. Kaya hindi po ibig sabihin yan na may nanggagamit sa kanya. Pero, eto sagutin mo, Senator Ping Lacson. Wala ka bang salamin? Hindi mo ba naisip na nakikita naming lahat? Nakikita ng mga Pilipino na ikaw ang ginagamit ni Romualdez at saka ni Marcos. Durog. Yan po ang nararamdaman. Hindi lang po si Tuta Soto ang tuta ni Martin. No? Ang tingin po sa'yo, tuta ka ng tuta. Mas malala yun. At least si Tuta Soto, direkta siyang tuta ni Martin Romualdez. Yan ang akusasyon sa kanya. Ikaw, ano ang akusasyon sa'yo? Tuta ka ng tuta. Biruin mo, alalay ka lang ng tuta. Okay. Eto po, sa sinasabi mo na may nagbigay kay Barsaga. Ano sagot ni Kiko Barsaga? Kailan ko na babasahin tsaka nawala. Ito po ang sagot ni Kiko Barsaga sa may nagbigay ba sa kanya ng picture. Imposible daw na walang nagbibigay ng picture kay Barsaga. Ito po, tao ni Lacson ang nag-leak ng Diskaya photo. Pati sarili niyang team nagsisisi na sa pagboto sa kanya. #PeoplePower. Okay. Sino po nagbigay kay Kiko? Tao ni Lacson. Aragoy. Yan ang sagutin mo. Yan. Tao mo pa. Nakakaya, no? Tao po ni Lacson ang nagbigay kay Kiko Barsaga. Alam mo, kahit pabulaanan mo to, Senator Lacson, kung mag-ano kami rito, survey kami, kung sino mas kapanipaniwala. Mas kapanipaniwala sa'yo, Dihamak, si Kiko Barsaga kaysa sa'yo. Yan lang masasabi natin. Okay, punta na po tayo rito sa pinakamainit na issue, no? Alam nyo, eto, si Risa Ontiveros talaga, ugali po niyan, manlin lang ng kapwa eh. Kahit na hindi na po sumagot, actually kahit hindi po sumagot si Katunying talagang babanata na natin to. Kaya lang meron pong post si Katunying na maghintay ng alas 12 at meron siyang resibo, no? Diyan sa sinasabi. Ano ba muna yung sagot?
O, yung sabi kasi ng dos por dos muna, 'di ba? Ano pa nga sila, nagbibiruan, no? Hindi raw makapaniwala si Tunying na may insertion si Risa Ontiveros sa budget ng 2025. Kasi to si Ontiveros, parang si Ping Lacson to eh. Yung kung makapag-project ng dalisay, walang dungis. Ganyan yung projection nila eh. Dalisay, walang dungis. Pero ang dami naman pong nagsasabi ng mga issue sa kanya. Yun na lang mga pagbabayad niya ng mga testigo laban sa mga kalaban niya, di ba? Oh. Siya po yung naglantad ng mga yung pong testigo laban kay dating Chief Justice Corona, no? Sinasabi po nila yung mga impormasyon nila galing kay Risa Ontiveros. Hindi, alam ko hindi pa siya senador noon eh. Tapos sa Parmali, meron din po siya. Pinagbibintangan din siya ng nagbayad. Tapos eton lately, kay Pastor Kibuloy, na bumaliktad yung binayarang testigo di umano ni Risa Ontiveros. Kaya ito, panay pagpapanggap tong tao na to. Oh, sinabihan siya, yung ayaw niya na madungisan. Kaya yung pag sinabing amendments o insertion, ayaw niyang aamin na meron. Pero, hindi nga niya inaamin na may insertion siya o amendments o insertion. Pero, maski dun sa kanyang, kahit hindi pa po naglantad to si Tunying, maski dun sa sinabi niya pa lang, mahahalata mo na panlilin lang ang gusto ng taon to. Basahin natin yung sinagot niya, no? At susuriin natin. Ito po ang sabi ni Ontiveros pagkatapos na nag-viral yung usapan ng dos por dos, si Jerry Baha at si Anthony Taberna. Okay. Sabi nito, wala akong bycam insertions. Okay. Di ba? Bycam insertions. Nakita nyo po yung pagkaka-wordings niya. Wala raw siyang bycam insertions. Sinabi niya ba na wala siyang insertions? Wala siyang bycam insertions. Kaya kung sakaling maglabas si Anthony Taberna, sasabihin niya, hindi ko naman sinabing wala akong insertion eh. Ang sinabi ko, wala akong bycam insertion. Ganyan kasutil tong tao na to. Pag ikaw, pag binasa mo lang, basahin muna natin kung ano reaction natin. Wala akong bycam insertions, wala sa unprogram funds, period. May period pa di ba? Hindi ako pumirma sa bycam at bumoto ng no sa controversial na 2025 budget. Huwag maniwala sa fake news at maling info. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprobahan ng Sen. Ano siguro yan? Ng Senado. Okay. So kung babasahin mo ng tuloy-tuloy itong sinasabi ni Risa Ontiveros, parang sinasabi niya na wala akong insertion at ang sinasabing may insertion ako ay fake news. Di po ba? Yan yung, kung hindi ko inulit yung basa rito, hindi ko mahalata yung panlilin lang na ginagawa niya. Oh. Sa madaling salita, sa biglang tingin, dinideny niya na wala akong insertion. May period pa siya nalalaman. Period. Hindi ako pumirma. Hindi, bumoto ko na no. Talagang iniitsipwera niya. Talagang imposible. Tapos susundan niya ng mga alipores niya. Yan sila Barry Gutierrez. No? Ang linaw na sinabi ni Risa Ontiveros. Mga fake news kayo. Doon na napunta sa fake news. Fake news na ngayon. Fake news nga ba si Tunying tsaka si Jerry Baha? Saan nila nakuha yung 3 billion? 3 billion mahigit na insertion.
Kaya, inaabangan ko ngayon. Sabi ko, eto si Tunying kasi, sa lahat ng media, hindi yan katulad ni Arnold Clavio. Si Tunying kahit papano, gusto niyang patunayan. May bumanat sa kanya dyan na natatanda nyo, binanatan siya ni Bukbok, ni Bulubukbukin. Bok. Ah. Binanatan niya. Nagpakita siya ng resibo na talagang tinek siya. Nakalimutan ko na kung ano yun eh. Basta napatunayan niya na tama yung impormasyon niya. Nanahimik lang si Bukbok. Ewan ko kung nag-sorry yun. Eto po, sabi ko, hindi mananahimik to si Taberna. Hindi ko alam kung dahil sa relihiyon niya o kung ano pa man, no? Pero aabangan ko sagot nito bago ko mag-vlogs. Nakita ko nga nag-post kanina, mamayang 12:00, ilalabas ko ang resibo. Alam ko na 'yun, maglalabas siya. Pinakita po ni Anthony Taberna yung mga insertion nito ni Risa Hontiveros. Ipinakita niya po isa-isa. Binabasa niya isa-isa. Sino ngayon ang fake news? Mamaya yan, pagbalik ni Hontiveros at saka ng mga kanyang mga alagad, hindi naman sinabi ni Hontiveros na wala siyang insertion eh. Ang sinabi niya, wala siyang bycam insertion. Kita nyo na? Manlilin lang kasi. Yang pong tao na yan ay puro panlilin lang ang inaatupag. Hindi. Panlilin lang po yan. Ang gusto niyang palabasin, wala siyang insertion dahil masama ang dating ng insertion ngayon. Ano ba talaga? Bakit sumasama ang insertion? Teka muna, may insertion ba o wala? Basahin natin muli yung sinabi ni Risa Hontiveros para patunayan natin mula sa sinabi niya na may insertion siya. Wala akong bycam insertion. Ang linaw, di ba? Wala siyang bycam insertion, pero meron siyang insertion na hindi niya in-insert sa bycam. May insertion siya dito sa Senado. Naintindihan po ninyo? Baka hindi siya member ng bycam o kung ano. Hindi siya nag-insert sa bycam. Sa Senado siya nag-insert. Dumadaan po kasi yung budget sa Senado. Pagkatapos po yan sa HOR, dadaan na sa kanila. Dyan po sila mag-insert. Hindi naman po talaga ang insertion po, ang isa po pong ibig sabihin ng insertion ay amendments. Minasama lang po, mas masama kasi pakinggan yung insertion. Yung insertion kasi parang mandurugas ka na eh. Okay. Wala sa unprogram funds. Di ba? Wala daw sa unprogram funds. Pero hindi niya sinabi na wala siyang in-insert. Wala akong bycam insertion, wala sa unprogram funds, period. Diyan pa lang makakalusot na siya. Sasabihin niya, hindi fake news yan. Kasi sinabi ko, wala akong bycam insertion. Pero may insertion ako. In fact, 3 bilyon. Ayaw niya lang magmukha siya na pera. Bakit? Mamaya natin sagutin yan. Eto. Hindi ako pumirma sa bycam. Immaterial po yan. Hindi ka pumirma sa bycam. Hindi yan yung binibintang sa'yo. Pinagbibintangan ka bang pumirma ka sa bycam? Hindi ka pinagbibintangan. At bumoto ako ng no. Wala ring pakialam kung bumoto ka ng yes or no. Hindi ka naman pinagbibintangan na bumoto ka ng yes eh. 'Di ba? Mga palabok lang yan para manlin lang. Huwag maniwala sa fake news at maling info. Sino nagpe-fake news? Mali ba yung sinabi ni Taberna at ni Baha? Tama. Meron siyang insertion. Pero tama rin si Hontiveros na wala siyang bycam insertion dahil in-insert niya yan sa regular na deliberation ng Senate, hindi sa bycam. Naintindihan niyo po?
Pero hindi niya sinabi na wala siyang insertion. Ah. May insertion siya, hindi lang niya in-insert sa BICAM. May insertion. Ang BICAM po kasi, ganito po yung BICAM. Nag-budget yung HOR, nag-budget yung Senate. Merong hindi pagkakasundo. Magkaiba ang kinalabasan. Magba-BICAM. Doon siya hindi nag-insert. Nag-insert siya dito sa Senate ng halagang 3 bilyon. Kulang kayo. Hihimay-himayin natin yan. Ha? Kaya, eto na. Wag maniwala sa fake news at maling info. Dapat tayong wag maniwala sa fake news at maling info. Pero ang tanong, meron ba nagpe-fake news? Sinabi niya ba na fake news si Tunying at saka si Baha? Hindi niya rin sinabi. Ligtas rin siya. Pinangalanan niya ba na fake news si Baha at saka si Tunying? Wala siyang sinabi. Ang sinabi niya, wag maniwala sa fake news at maling info. Panlilin lang talaga to. Sino ba kahit kami, sinasabi namin yan eh. Huwag kayo maniwala sa fake news at maling info. In general niya lang sinasabi yun. Hindi niya nga tinukoy eh. Kaya hindi rin siya pwedeng resbakan ng kaso ni Taberna at saka ni Baha. Kasi hindi naman sinabi na huwag kayong maniwala kay Taberna at kay Baha kasi fake news sila. 'Di ba? Ang ingat eh. Okay. Ito ngayon ang pag-amin. Kapit kayo. Umamin ba na may insertion siya? Umamin. Ito po, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget. Amyenda sa budget. Ano po ang ibang tawag sa amyenda sa budget? Insertion. Ano po ang mas magandang pakinggan na iba pang tawag sa insertion? Amyenda sa budget. Umamin ba si Risa Ontiveros? Umamin. Ito po ang sinabi niya. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget. So meron siyang inamyendahan na budget. Hindi sa BICAM. So, habang regular na budget, nagbabudget yung Senado sa regular na pagbabudget. Hindi po sa BICAM. Kaya hindi siya nagpe-fake news eh. Pero nanlilin lang siya. Magkaiba po yung fake news sa nanlilin lang. Naintindihan niyo po? Kunwari, sinabi ko sa babae, gustong-gusto kita. Yung pala, gustong-gusto ko yung pera niya. Hindi ako nanlilin. Gustong-gusto kita eh. Gustong-gusto kitang dugasan. Gustong-gusto kitang pagsamantalahan. Pero hindi ibig sabihin na gustong-gusto kita as in mahal na mahal kita. Na ibibigay ko ang aking buhay. Ganyan manlin lang para siyang yung yung nanloloko ng damdamin. Okay. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprobahan ng Sen. O inaprobahan daw. So meron ka talagang amyenda sa budget. Meron ka talagang insertion. Tinawag mo lang siyang amyenda. Pero wala kang BICAM insertion kasi sa regular budget hearing mo siya in-insert, hindi dun sa BICAM. Kaya, kahit ngayon, sasagutin niya lang, hindi ko naman sinabing wala kaming amyenda. Pero hindi niya sasabihin, tsak ko sa inyo, hindi niya gagamitin yung salitang insertion. Bakit po ayaw umamin na meron na pinakailaman nila yung budget? Bakit po ayaw niyang umamin na may inamyendahan? Inisa-isa nga ni Katunying. Ibig bang sabihin yung ikaw ang nag-propose, inamyendahan mo yung budget para magpagawa ng DPWH para magpagawa ng kanal, magpagawa ng kalsada, masama po ba yun? Hindi naman po masama yung pag-amyenda eh. Kung hindi lumantad to sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, yung mga magnanakaw sa DPWH, kung hindi po sila lumantad,
normal lang po yung insertion, normal lang po yung pagbabago, pagdadagdag ng budget. Eh bakit ngayon hindi na normal? Bakit masama na ba ngayon, Badong? Opo, masama na po ngayon. Bakit, Badong? Bakit mo sinabing masama? Ano sinabi ni Bryce Hernandez? Lahat ng proponent binibigyan namin ng 25%, 20 to 25% pag congressman, 25 to 30% pag senador. O hindi naman proponent naman pala, Badong. Hindi kasama si Risa Ontiveros dyan. Ang ibig sabihin po ng proponent, ikaw po yung nag-propose ng budget na yun. Ha? Ang ibig mo sabihin, ha? Yung sinasabing amyenda, yung sinasabing insertion, yun yung pag ikaw ang nag-amyenda, pag ikaw yung nagsabing nag-insert, ikaw yung proponent, opo. O baka naman baka namang merong hindi binigyan, 'di ba? Kasi walang dungis yan si Risa Ontiveros eh. Ha? Baka naman merong hindi binigyan, merong hindi tinanggap. Ano po sabi ni Bryce Hernandez? Lahat po tumanggap. Lahat pala. Sino lang hindi nakatanggap? Eh malamang yung walang budget. Lahat pala ng proponents tumatanggap. Kaya, dahil isa ka sa mga nangunguna nagkukundina ng anti-corruption, ipokrito talaga kayo. Sa isang banda na nanawagan kayo anti-corruption, no? Kaya ayaw nilang malantad na may budget sila, na sila yung proponent ng mga DPWH budget. O baka sabihin naman nyo, sinabi naman ni Bryce yan sa ano lang sa flood control lang. Malaki lang yung budget ng flood control. Pero yan, sa lahat ng pagawain, mapa-building, mapa-classroom, mapa-kalsada, farm-to-market road, mapa-flood control, lahat binibigyan. Kaya yung lahat po na nagmamalinis, no? Kasama na to si Ontiveros. Kaya ngayon, iwas na iwas sila na masabi man lang, oy, 2,400 tayo. 578 lang po nagla-likes, mag-likes po kayo. Ingat na ingat po sila na masabi man lang na sila po ay may ugnayan dyan. Kaya po, ayaw nilang tanggapin na may insertion. Pero hindi po nila maiiwasan yan eh. Sino nag-propose nito? Sinong nag-propose ng ganitong... Kaya talaga pong sabi nga ni Magalong, lahat sila magnanakaw. Pag ganun po yung problema natin, hindi po uubra yung estilo nito ni Vince Dizon. Tignan nyo po si Vince Dizon, nakatutok pa rin sa Diskaya at sa Bulacan. Kung lahat po yan, di ba? Lahatan sana. Kaso, Bulacan na tanong lang eh. Kung lahat na po magnanakaw sa gobyerno, exemption na lang po yung hindi magnanakaw eh. Grabe nakakatakot tong gobyerno na to. O, nabalitaan nyo ba yung kahapon? Ultimo relief goods binibenta. Bakit po? Relief na yun ha. Pantulong na yun sa mga nabaha. Pantulong na yan sa mga nalindol. Binibenta pa rin. Bakit po? Binibenta pa rin nila. Walang takot ang mga magnanakaw ngayon. Kanya-kanyang nakaw. Yan po ang sistema ng gobyerno. Kanya-kanyang nakaw. Kaya hindi po matitigil eh. Kasi lahat na kasama. Maski mga senador, maski mga congressman, wala pa tayo sa local.
Ang normal po yung pagnanakaw. Abnormal ka kung hindi ka magnanakaw. Yan po ang kalakaran. Kaya lahat-lahat ngayon, pati relief goods, nanakawin. O, ang tanong ngayon, si Taberna, bakit siningil out to si Risa Ontiveros? Na mayroon din. O, alam nyo na ang kasagutan yan. Alam nyo naman si Taberna, hindi po simpleng tao yan. Ha? Malapit na malapit yan kay Lisa Marcos. Malapit na malapit yan kay BBM. Alam mo, hinala ko dyan. Hinala ko lang to. Ha? Masyadong nagmamalaki si Risa Ontiveros. Tsaka yung grupo niya na Akbayan. Masyado sila nagmamalaki na sila ubod ng lilinis. No? Pag nagkataon, pinasasama ng Marcos Romualdez yung mga Duterte, in return, pinasasama sila ng mga Duterte, tapos ang mga Dilawan, pinasasama yung mga Marcos at Duterte. Ang walang bahid lang yung mga Dilawan, yung mga itong mga makakaliwa, sila lang yung walang bahid. Teka muna, nag-iisip po siya, baka yung buong panahon na inaksaya natin, nagkagastos-gastos tayo ng bilyon-bilyon para masiraan ng mga Duterte. Ang makikinabang lang si Risa Ontiveros, siya lang ang walang dungis, siya lang ang karapat-dapat na iboto dahil pinalabas natin. Eto kung ako Marcos, ganito isipin ko eh. Kung ako Marcos Romualdez, binabanata naming matagal na itong mga Duterte. Kahit wala naniniwala sa amin, gumagastos kami para mabira lang yung Duterte. Tapos etong mga Dilawan at mga makakaliwa, nakakakuha rin sa amin ng budget to para banatan yung mga Duterte. Pero nagmamalinis din sila. Binabanatan pa rin kami, mga Romualdez at Marcos. Teka muna, unfair naman yan. Sumasama yung mga Duterte, sumasama kaming Romualdez Marcos, nananatili kayong walang dungis. Teka muna, banatan din namin kayo. Ano kayo siniswerte? Ang laya ninyo. Yung mga katropa ni Risa Ontiveros, ang layang mag-rally kung saan-saan. At sabihin, Martin magnanakaw, kumakanta pa ng Martin magnanakaw. Ay, teka muna. Sabi ng mga Romualdez at Marcos, putya, anli kayo sa paninira sa amin. Anli rin yung mga Duterte. Warak na kami. Tapos kayo, buhay na buhay. Hindi kami papayag. Ano ka ngayon? Ngayon, paano mo sasagutin yan? Nangangamuhan ka dyan sa Marcos at Romualdez. Ngayon, binueltahan ka dahil ikaw, among-amo mo yung Romualdez at Marcos, pero yung mga tauhan mo, sinisigaw yung Romualdez Marcos na magnanakaw. Tapos pananatilihin ka nilang malinis. Ano ka siniswerte? Damay-damay na tayo. Sabi siguro ng mga Marcos, putya kung kami pabagsak na at hindi namin kaya itong mga Duterte, dadamay na rin namin kayo. Putya, ano kayo siniswerte? Kami lang. Damay-damay na tayo lang. Kami alam namin eh. Alam namin na kalaban kayo lahat eh. Alam namin kalaban namin yan sa politika yung Marcos, Duterte. Alam namin kalaban namin sa politika yung mga Dilawan at makakaliwa. Alam namin na Duterte lang ang maaasahan namin. Nagbabanata na po bago. At saka yung ugali niya ni Martin, lahat yata ng takbo niya walang kalaban. Pucha, congressman na lang nga eh. Hindi naman ganong kilala yung mga kalaban niya. Sigurista eh. Gusto talaga mawala sa landas eh. Yari kayo dyan. Kaya sabi siguro ng mga Romualdez Marcos,
Damay-damay na tayo. Kung babagsak kami, bagsak na rin kayo mga dilawan. Ano kayo, siniswerte? Ginagamit nyo lang kami laban sa Duterte. Tapos kami, ibabagsak nyo rin. Utot nyo. Yung alliance nila ngayon pa lang warak-warak na. Kasi mga traidor talaga yung mga dilawan eh. Maniwala kayo sa akin. Tatraidorin din ng mga yan ng mga Marcos. Humahanap lang ng tiyempo yan. Kita nyo kung gaano ka-traidor. Yan talaga, walang ano yan. Kita nyo sila Keiko Bam at Reza. Pucha, resolution lang yun na i-house arrest ha. Ayaw pang pumayag. Resolution na ma-house arrest si Tatay Digong. Hindi pa pumapayag. Kaya tama yan, no? Huwag mong palabasin na malinis ka. Expose ka na ng mga tauhan ni Marcos. Ine-expose ka na, pinangunahan na ni Katonying. Di mo napansin? Oh. Bakit hindi tinira yung mga tulpo ni Tonying? Bakit ikaw yung pinunterya? Sutil kasi kayo. Yung akbayan po siya, sigaw kayo ng sigaw ng kanta kayo ng kanta ng Martin magnanakaw eh. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Yan, zero po tayo sa